Mula pa siguro nung panahon ni Adan at Eva hanggang ngayon, ang conversion ay laging mahirap dahil nananawagan ito ng pagkamatay sa sarili upang yakapin ang ibang buhay na kuminsan ay ayaw natin. Ano yung mga hadlang sa conversion? Isa na yung yabang, no? Yung tinatawag na pride. No? Isang napakalaking hadlang ang pride or arrogance. No? Kasi hindi pwedeng makasarili yung taong dumadaan sa conversion. Lalabas at lalabas din yan sa sarili niya. No? Kaya yung pakikipag-ugnay, unang-una sa sarili, magbabago. Pakikipag-ugnay lalong-lalo na sa kapwa at pakikipag-ugnay lalong-lalo na sa Diyos. No? Kung mas lalo tayong nagiging makakristo at lalong lumalalim at matindi ang ating pagmamahal sa kapwa, ang ating ugnayan at relasyon sa kanila, mas malalim at matindi ang ating conversion. No? We are 9 in the family. I'm the eldest. Nung umpisa, ang tingin ko, ang parents ko is noon and night. Night kasi maaga matulog ang mami ko, gigising siya ng maaga. Although there were times na magkasabay silang gumigising kasi tindera sila sa palengke. Tindera ng baboy ang nanay at tatay ko. Pero ang normal na ginagawa ng father ko is umuwi siya ng gabi at sa umaga, marami ng tao sa bahay namin. Kasi politikong tao siya. Idol na idol ko siya kasi ang father ko napakakisig napakatahimik na tao, pero ang nagsasalita yung aura niya. Madalas niya akong pinapasyal, madalas niya akong sinasama, pati sa opisina niya. Close na close kami. Talagang pagkakasama ko siya, parang hindi ako matitibag. Parang napakatibay ko. Akong bahala sa'yo. Siguro mag-enjoy ng konti. Brad, yung fried chicken na pakitalo pa. So, mamamasyal, magre-relax. Siyempre, alam mo naman siyempre. One time, dinala ako ng mother ko sa isang lugar na parang restaurant. Nakita ko, may kausap ang father ko na isang magandang babae. Tapos, nung nag-uusap sila, biglang nakita ko na lang, lumapit ang mami ko, biglang all of a sudden, nagkakagulo na. Alam ba niya na ako ang asawa mo? Hindi mo alam? Hindi mo kilala? Wala! Hindi mo kilala kung sino ka ako. Mami! Parang naging trauma sa akin dahil parang hindi ako sanay sa ganun eh. Hindi ako sanay na ang parents ko nag-aaway. Kapal ng mukha niyo! So, bukod dito sa inyong request, ano pa bang inyong ibang Parang pakay? napaka-importante ng ibang tao sa father ko. Parang, bakit doon may oras siya? Parang sa amin wala. Pagka umuwi siya, matutulog na lang siya. Pagka gumising siya, may kakausapin na naman siyang ibang tao. Kasi napagkasunduan na kaming barangay na magpapatayo sana kami Siya nga ng pala anak ko si Glenn. Secretary of Glenn. papatayo po sana kami ng basketball court. Magpapalitan. Hindi, actually kasi last week may nagpunta na sa akin dito regarding nga sa kanyang anak, nakikita mo may kausap ako. Mamaya na. Dahil nga ang nakapaligid sa akin may mga edad na tao. So sanay ako na ang kasama ko mas matanda sa akin. So nung grade 3 ako, nakatikim na ako ng sigarilyo noon. So hindi ko pa alam dahil nakikita ko ginagawa ng iba eh. So parang ang gusto ko ngayon, yung edad ko na hindi ginagawa ng normal na nakakaedad ko, nagagawa ko na. Parang mas exciting. Naghahanap na ako ng excitement noon. Hanggang nung minsan, mag-i-election noon 1967. Sa sobrang napaka-popular ng father ko na wala kang maipipintas, talagang future mayor siya noon eh. Lahat na ng tao, yun ang sinasabi. Merong isang pangyayari na tinawag ako ng father ko. Teka, sigurado ba kayo na anak ko yung nakita ninyo? Opo, sigurado po kami. Siya yung nakita namin.
Umikot pa nga po siya doon sa may isang kali, tapos, di ba may dala siyang granada, tapos doon pa hinagis sa umpukan namin. Sigurado po kami, siya yung nakita namin. Glenn! 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 Ito yung anak ko. Yung mismong pagkakataong kong gano'n, Tingnan niyo. sinampal ako ng father ko dun sa harap ng tao. Pagkasampal niya sa akin, parang napakalakas. Pero dahil siguro matibay na yung isip ko at damdamin ko na hindi kami close, parang hindi ako tinablan eh. Pinakita ko na, bali wala yun. Ganun lang naman ang father ko eh. Hindi kami nag-uusap. Pero yun na yung mensahe na mali ako. Parang kinamuhian ko lang hindi ang magkaroon ng isang pamilya, kinamuhian ko maging isang tagapagsilbi sa bayan. Parang naging mas madali sa akin gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Dahil mayayaman yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, nakaka-rent sila or nagkakaroon sila ng pad. Pagka sinabi mo nung araw na pad, doon yung pad session. Normal yung lovemaking, sex, normal doon. Doon na dumadating yung mga nakulong na kami, yung madalas ako mga munisipyo eh. Nakick out ako ng grade 7. Nakick out din ako bago ako mag 4th year. So nung nakick out ako, lumipat ako sa Manila. Kaya nga, puri mo nga ako natitira. Ano? Uy! Ganda talaga ni Len, oh. Sinong Len? Ha? Len yung kaaway mo nung high school? Kaya lang, pre. Hi, Len. Long time no siya. Glenn? Since then, sabi niya sa akin, kung wala kang ginagawa, punta ka lang dito. Nandito lang kami palagi. So, naging araw-araw na yung punta ko. Yun na yung naging school ko, hindi na yung bilyaran. Pagka kinikwentuhan niya ako, biglang nag-iiba agad yung paligid ko. Parang nag-iiba yung setting ng inuupuan ko. Parang gumaganda lahat. Parang ang pakiramdam ko gumagang yung pag-iisip ko. Tsaka parang yung sinasabi nga nila na meron ka nararamdaman na hindi mo alam kung ano yun. We were so young. Alam mo naman, dahil nga wala akong experience na magkaroon ng girlfriend eh. So nung nagkaroon ako ng girlfriend, naging passionate kami, naging sweet kami. Siyempre, parang nahuli ka sa biyahe. So unknowingly, meron ka ng ginagawa na hindi tama. Uy, Glenn! Ako natira! Ha? Problema ka ba, pare? Hindi kasi hindi napansin eh. Antisata. Ayip. Yun lang ba? Ibibigay ako sa yung gamot. Painom mo sa kanya, sulbagad yan. And true enough, after 1 week na delay siya ng a month and a half, nagkaroon siya ng period. Glenn, magsalita ka naman, oh. Uy! Glenn, I think I'm pregnant. Ano naman? Di mo sinabi. Dahil mahal na mahal niya ako, parang sinadya niya. All of a sudden, biglang nasikipan ako sa kinakatayuan ko. Parang, wow, wala naman ako natapos. Tapos, wala naman akong kinabukasan. Hindi ko naman tinitingnan yung bukas. Tapos biglang mag-aasawa ko. Yung parang hindi yata tama. Parang gano'n. Unfair naman yata sa akin. Parang gano'n. Huwag kang mag-alala. I can take care of myself. Hindi mo to kailangan pa Hindi. Len, gawin na lang ulit natin ng paraan. Katulad ng dati. Hindi ko na kayang gawin ulit yun. Hindi mo kasi naiintindihan ko anong nararamdaman ko. Kung anong iniisip ko. Bubuhayin ko ang bata. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. I'm setting you free.
Len. Kinasal kami sa sementeryo, doon sa Paco Park. Sementeryo yun pero meron chapel. Sabi ko, parang bagay na bagay yung sementeryo doon sa pakiramdam ko na parang na ako namatayan, parang ganon. Siguro yung pare, tsaka yung sakrista, nagtataka na. Bakit kaya umiiyak tong lalaki? Lugi na nga yung babae, ikaw pa umiiyak. Pagkatapos ng picture-picture, bukas-bukas ng biglang tinapi ko lang siya, sabi ko, alis muna ako. So, pag alis namin barkada, doon na uli kami sa pad, siyempre, wala ka na namang gagawin doon, durugan na naman kayo. Then, ilang nights, tsaka na lang ako umuwi uli. Nung nanganak siya, wala rin kami. Nasa ibang probinsya ako kasama yung mga barkada. A year and a half after, nabuntis na naman sila. Sumama ang loob ko, nagalit ako. Ayoko magkaanak. That was the time I decided, I will go away. Sabi ko, wala na mangyayari. Aalis na ako. We went to Cebu with a friend of mine. We were on drugs. After 2 nights, nung nandun sa cabin ng ship, I felt numbness. Parang nagmamanhid yung paa ko. Tumataas yung manhid sa paa ko hanggang nasa tuhod ko na, hanggang nasa hita ko na. Maya-maya, naramdaman ko na andito na sa belly ko. Nung naramdaman ko sa belly ko, iniisip ko, bagong shower ako, dapat refresh ako. Although, napagod kami, pero bakit umaakyat yung manhid? Hanggang nung nararamdaman ko na sa chest ko. So sabi ko, mukhang iba na to.